Ang ating pamagat sa umagang ito ng ating pag-usapan ay full armor of God o di kaya kompletong kagamitan para sa atin galing sa Diyos. Amen? Ang ating usapin ngayon ay napakaganda sapagkat kapanahunan ng mga gera, lalo sa Israel, gera dito, gera doon, sa Iran, gera sa Iraq, sa Syria, kung saan man ay may gera. Pero alam nyo ba na tayo bilang Kristiyano ay hindi tayo lamang tinawag ng Diyos para pupunta sa langit. Sabi sa Biblia na work out for your own salvation. Ibig sabihin na tayo, ang ating kaligtasan ay hindi gawin lamang ng Diyos. Halimbawa, kung tinanggap mo na si Jesus ay namatay ka na, then you have no problem at all. Kailangan mo na punta ka na sa langit. Pero tayo na buhay pa, kailangan na duman tayo sa tinatawag na digmaan ng espiritual. Alam nyo ba yon? Our verses for today ay napakahaba po. At dito po natin matutunghayan mamaya kung ano ang mga tinatawag na kagamitan ng Diyos pandigma. Alam nyo ba na kayo ay nakikidigma sa inyong spiritual na buhay? Kung minsan maraming mga dumarating sa atin na digma na sa ating sarili lamang yon. Kung minsan, halimbawa, naglilinis ka pa lang ng umaga, ay si misis mo ay takatak. Yan ang isang digmaan po yan. Maliit po lamang yan. Kung minsan, kung kailan ka na paalis na napupunta sa church, merong darating na bisita, importante, kailangan pupunta tayo doon, makipag-usap, and so forth and so on. Digmaan po yan. Pag hindi ka ready sa anumang klase ng digmaan, ay ikaw ay matutumba, ay ikaw din, siyempre pag natumba ka, di ka na nakabangon, talo ka na. Di ba? At ang digmaan, mga kapatid, ay sa atin dito sa mundo ay nakikipagdigma tayo, hindi sa laman, ika sa Biblia, kundi nakikipagdigma tayo dahil sa kapangyarihan ng kaaway. Sino ang kaaway na yan? Ang demonyo. Kung minsan kaganda-gandang trabaho mo, kung ano ang ginagawa na inaalok sa'yo, ikaw ay naniwala naman at ito'y tinanggap po, nakasama pala dun sa trabaho mo. For example, isang digmaan po yan. At alam nyo, ang digmaan ay uso na yan noong araw pa. Mas maganda nung araw pa dahil talaga mano-mano yan. Pero ngayon may mga bomba na. Kaya hindi na makuha sa damihan ng tao ang gera ngayon na literal sa pinakamalakas na bomba na meron ka. Tingnan mo ang Israel, maliit, napakaliit na nasyon. Kalaban ng Iran. Liparan ng mahigit na 300 na bomba. Siguro marami na yung 30 na dumapo sa Israel. Yung iba, nasa ere pa lamang ay pumutok na dahil meron silang panlaban. Yan. Pero nung araw, itong digma na sinasabi ni San Pablo ay hango sa kanyang kalagayan sa buhay na ito sapagkat noon si San Pablo ay kasalukuyang nakakulong na mukhang wala ng pag-asang makalabas pa. Ang sinabi niya sa mga taga-Efeso dito sa aklat ng Efeso Kapitulo 6 talatang 10 hanggang 18. Ito ang sinasabi niya, nais kong basahin, pakinggan po ninyo, bilang pagwawakas. Hindi itong sermon ko ang magwawakas.
magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Yan ang advice ni San Pablo na sa pagwawakas. Anong ibig sabihin nyo? Pagwawakas, yung kasalukuyan natin hindi na mahaba, mas marami na yung lumipas na. Tinalamang na panahon, ayon sa Biblia, I will come again. Kaya sabi niya, bilang pagwawakas. Ibig niyang sabihin, sa pagwawakas na ito ay ayaw ko na mayroong isang malagas sa inyo. Ibig sabihin malagas, kung manampalataya ka ngayon, dapat hindi ka mahihila ng demonyo. Kaya bilang pangwakas, ika niya dito, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon. Ano ang kalakasang galing sa Panginoon? Ito'y pag-usapan natin sa mga susunod na usapin. Ngayong araw na rin. At sabi niya, kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang kadakilang kapangyarihan. When God gives you one of the armors, or if you are equipped with the 6 armors of God, 6 ito, dapat hindi ka matumba sapagkat ito yung panglaban. Siya nga pala, bakit laban-laban ang usapan po natin? Sabi ko kanina na galing ito sa noong kapanahunan ni San Pablo ay kapanahunan ng mga Roman soldiers. Alam niyo ba kung saan yung Rome ngayon? Do you know where this Rome is? Sa Italy. Rome, dati ito, pero pinangalanan na Italy. Dapat silang pinakamayaman sapagkat pinakamarami silang mga dinogas na kayamanan ng mga ibang nasyon. Pero tignan nyo, Italy is one of the poorest country in the world. Mas mayaman pa nga tayo Dahil pinagbayaran nila sa mga kadaming tao na pinagpapatay nila. Inalipin. At mulat maliit pa ang mga alipin nila kung sila'y nag-asawa at magkaanak, alipin din yon. Kaya maraming pahirap ang ginawa ng mga Romanong ito during his time. Kaya sabi niya na merong katumbas o di kaya kapareho din ito ng mga kalaban natin, gaya ng mga Romano. Alam nyo ba yung mga Romano? They've got the biggest army during those times. Biro mo sa dami ng tao. Alam nyo ba yung tinatawag na 1 legion? Nung araw ay, nung kaunang panahon, 1 legion is 6,000. Nung naging 5,000 na lang. Yung habang tumatagal ng panahon, naging 4 na lang. At yung legions na yon, it is divided into cohorts. Cohorts yung parabagang division ng armada yon. Kada isang armada ay tag 10,000. Biro mo sa 10,000. Basta 4 na divide ang mga cohorts na ito. At dito, biro mo mayaman talaga nung araw ang Rome sapagkat mga armas lang ng mga kaaway ay armas lang nila kagaya ng mga makikita nyo ba yung una belt po yon, yung bandang extreme left belt, armor yung sa katawan, sa sapatos, sa panangga, sa helmet at saka sa espada. Ito ay malaking pera to. So these Roman soldiers were terrible when they attack a nation. Karamihan, madalang lamang ang mga nakatalo sa kanila. Isa sa kanila ang tumalo na medyo nalumpo sila ng konti, si Hannibal. Alam niyo ba si Hannibal? Hannibal is
A man who promised himself when he grew up, he is going to challenge the army of the Romans. At nangyari po yun. Kaya lang, tinalo din sapagkat hindi magaling sa tinatawag na strategy si Hannibal. Iniwan niya ang kampo niya, yung kampo niya ang nilusob nung wala sila ron. So no, when he comes back, wala na siyang kampo. Wala ng mga tao, ginawa ng alipin, and so forth and so on. Alam niyo, ang kaaway ay marami sila. They are legions. Alam niyo ba yung mga yung sabi ni tinanong ni Jesus yung isang tao na inapunan ng demonyo, sabi niya, "Anong pangalan mo?" Alam mo, sabi niya, "Ang pangalan ko ay Legion." Bakit? Marami kami. Marami ang demonyo. Marami ang demonyo na lumalaban sa mga Kristiyano sapagkat ayaw nila na mapunta tayo sa langit. Gusto nila ay isama tayo sa impyerno. Yan ang kadahilanan. Kaya sa pagwawakas na ito, sabi ni San Pablo, magpakatibay kayo. Ibig sabihin, be strong, be courageous. Gamitin ninyo ang lahat ng mga kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos. Ito po itong pag-usapan natin. Yung pandigmang sandata na galing sa hume upang mapaglabanan ninyo ang pakanan ng dyablo. Alam niyo maraming pakanan ng dyablo. Ang pakana ay ganito. For example na lang, matibay kang Kristiyano. Lagi kong ginagamit ito. Kukuha ka ng palakana, yung inuulam, lagyan mo ng tubig ganito lang. Tubig na hindi mainit, hindi ano. Patak-patakan mo yan ng mainit. Patak. Huwag mong lang ibibiglahin na hindi lulundag po yan. Ito ay maluluto na hindi nagagalaw. Pakunti-kunti. Kaya tayo, ang pakanang ng demonyo para mapunta tayo sa kanyang angkan ay may marami siyang mga pakana, pakunti-kunti. Halimbawa, yung tinatawag na lang na bro, okay naman to. Talagang ganyan. Pero dito tayo nabubuhay eh. Kaya halimbawa, yung mga nagbebenta ng droga, konti lang. Sa konti-konting yan, ba't ko konting kikitain ko? Walang nakakaalam. Hindi ko alam, hindi alam ng misis mo, pero yun ang ginagamit, magtinda ka ng hanggang malunod ka na sa dami ng pera. Hindi mo na mararamdaman na yung ginagawa mo ay masama. Maraming pakana ng demonyo. Kaya dapat na magkaroon tayo dito. Mamaya i-explain ko po itong 6 na yan. Kung paanong gamitin ng mga ito. Sa verse 12, sabi niya, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno. Meron bang pinuno na hindi tao? Meron ng pinuno ng demonyo. Sapagkat kung hindi natin mapansin ang ating ginagawa, ito ay masama pala. Sapagkat ganito ang tao eh. Merong daan na parang totoo sa tao. Pero ang bandang huli ay kamatayan. Meron sinatawag dito na, there's a way that seems right unto a man, but the end thereof is death. So, yung oras na nakita mo na isang bagay na okay ito, hindi ka na nagkukonsulta sa salita ng Diyos eh. Okay ito naman para sa aking pamilya, for the support of my family. Pero hindi mo alam, ay nababaon ka na sa bagay na yan. Kaya sabi sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa verse 12. Sa mga may kapangyarihan at sa mga pamahalan ng kadilimang umiiral sa sanlibutan. Kung kanino tayo nakikipaglaban, yung may kapangyarihan
ng kadiliman. Sino ang may kapangyarihan sa kadiliman ng demonyo? Alam niyo, maraming nagkakamali na si Satanas daw ay hari ng impyerno. No. Ito ang tandaan ninyo. He doesn't like to go to hell. That's why, even up to now, hanggang ngayon, ay siya pa rin ang aakit sa mga maraming Kristiyano. Hindi niya tinutokso mga hindi Kristiyano, kundi mga Kristiyano. Sapagkat alam niya na mga Kristiyano ay pupunta sila sa langit, he is working 24 hours a day. 24/7. Ka natin, 24 hours a day, 7 days a week. Ito ang ginagawa niya. Kaya mag-iingat po tayo. Baka sa ating akala ay maganda ang ating ginagawa, baka pakana lamang ng demonyo yan. Kaya sabi niya, kaya isuot ninyong kasuutan mula sa Diyos. Sa gayon, makakalaban o makalalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway. Okay lang to. Alam nyo, maraming nagsasabi na mahirap kalabanin ang Israel. Pero nung panahon at araw na hindi niya inaasahan, everything is peaceful, sumalakay si Hamas. Ang daming napatay. Mas maraming napatay sa mga araw na yun kaysa mga ilang gera na dinaanin nila magmula noong 1947 pa. Parang ganun din ang mga Kristiyano. When you are peaceful, when you are complacent, when you are thinking that nothing is wrong, that's the time the devil will attack and he will even get your home base. Mahirap po yan. Alalahan ninyo na si Satanas ay hindi hari ng impyerno. Kundi, bakit? Ang impyerno ba, pastor, ay para sa tao? Hindi. Ngunit ang tao ay sinusunod na ang demonyo at sinuman ang sumunod sa demonyo hanggang sa hulian siya ay kasama niya o makakasama niya sa impyerno. Amen? Kaya punta na tayo sa unang tinatawag na sandata. Kaya't maging handa kayo. Handa. Be ready. Sa Pilipinas, tawag natin ay Boy Scout. Yan ang turo ng Boy Scout nung tayo ay mga malilit pa. Be ready. Maging handa. At sabi niya, dito sa belt na yan, yung belt na yan, yung bandang kaliwa, yun ang belt. Alam nyo ba ang belt? Sa aming mga lalaki, ang sabi ng lola ko noon, tatay ko, dapat magsinturon ka. Bakit? Sabi ko, unang-una, kung lalaki ka, magiging botete ka. Dahil walang pipigil. Pero pag masinturunan ka, mas maganda. At hindi lamang ngayon, sabi niya, kung magbuhat ka, mas malakas daw ang lalaki na magbuhat kaysa sa babae, sapagkat yung mga babae hindi nagsisinturon. Madalang lang. I am right? Mga lalaki, let's talk about mga lalaki na mas malakas tayo. Yung belt, ito po ay kung saan meron mga panangga ka dito, may helmet ka, magkakasama. Belt is the center of the armor of a Christian. Ang ibig sabihin, yung belt na yan ay ibigkis sa inyo ang baywang, ang sinturon ng katotohanan. Ang sinturon ng katotohanan, a Christian is someone who always tell the truth. Amen? If you are not telling the truth, every time you say a word, hindi ka Kristiyano.
At sabi niya dito na ibigkis sa baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Itong belt is the sinisignify. Alam nyo, itong mga armor na ito, hindi naman actual na belt na isuot natin eh. Ito ang tinatawag sa English na metaphor. Ang metaphor ay merong isinasalarawan lamang. Halimbawa, kung sabi natin belt, hindi actual na belt, kundi may isinisilarawan lamang sa spiritual na kasabihan para maintindihan po natin. Di ba kung minsan tayo rin ay we are using metaphor? Bakit kaya pag alam niyo nung kami ay nagtatanim pa ng palay nung malilit pa kami, ay bigong sabihin, during my boyhood, yung lolo namin, dahil apo niya kami ay madilim na, ay hindi pa kami pinapauwi magtanim ng palay. Pero mo 150 nung araw ang bayad na magtanim. 150 whole day yan. Sa atin, 750. Nagre-reklamo na tayo nung araw. 150. Pero yung metaphor na sinasabi ko ay ganito. Lo, bakit kaya pag yumuko ako ay parang dumidilim na? Anong ibig sabihin dumidilim? Dumidilim nga. Pero ibig sabihin na pauwi ninyo na naman kami gabi na. That's a metaphor. Kaya ang ating pinag-uusapan ay metaphor of armor of God na kailangan na meron tayo. Yung una, yung sinturon na nagsisimbolo ng tinatawag na sinturon ng katotohanan. Maganda ang magsabi ng totoo, di ba? At saka kung hindi ka nagsasabi ng totoo, mas lalong mapupunta ka sa mas maraming peligro, kagaya ni Alice Go. Kung hindi ako magkakamali sa dami niyang sinungaling, kailangan na aalis yan. Alam niyo ba yan? Kung nagsabi ng totoo, mas maganda pa. Pero kadaming sinungaling, sabi ni Senador Tulfo sa kanya, nakikita ko mga kasinungalingan mo ay nasa pagitan ng inyong ngipin. Mahirap yun. So, if you are a Christian, we are truth. They see us, we are supposed to be seen as the truth. Katotohanan. Okay ba yan ganito? Si Pedro, okay yan. Kristiyano yan, mananampalataya yan. You are wearing the belt of truth. Tapos na tayo, number 1. Number 2, yung tinatawag na armor. Alam niyo bang armor, ito po yung isinusuot para hindi tayo talaban ng mga dart. Ano bang dart ng kaaway? Mga flying stick ng kaaway. Nung araw, uso ng flying stick sa mga taga Tondo, Maynila. Pero ngayon, hindi na. Dart, yan ang tinatawag na sa Biblia na panangga sa mga anumang gagamitin ng demonyo. Alam nyo, ang demonyo, ganito po yun. Hindi kayo binabato, ang mangga I should say, ang mangga ay hindi binabato pag walang bunga. Alam niyo ba yun? Yung iba nga sa amin, hindi lang bato ang gamit . Ang dami kaming bato nandyan sa loob ng harapan ng bahay. Tapos, yung iba pa, bola pa. Kunwari, nagbabasketball. Pero binabasketball. Ganon si Satanas. Pag meron kang bunga, maraming gagawin na bagay ng demonyo sa iyo para malaglag ka lamang. At kung ikaw ay malaglag, sa kanya ka na. Pero, sabi niya, pag gamitin mo
Ang armor na ito ang sabi sa Biblia na kaya't maging handa kayo, ibigkis ang inyong baywang ang sinturon at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Ang ibig sabihin ng armor na yan, it emphasizes that there is righteousness in a person, of a Christian. There is righteousness. Alam mo, meron katwiran na nakikita doon. Hindi gaya ng kukunin ko ba si ganito magtrabaho? Wag na. Masyadong madogas yun. Kaya, when you are a Christian, even when you work, kailangan na walang masabi sa inyo. Mas maganda na mawala pa yung isang sentimo mo kaysa mawalan ka ng katwiran, mawala yung palatandaan ng isang tao na merong tinatawag na katwiran. So, yung armor na ito, yung pangalawa, to the left, ay ito ang tinatawag ng armor of righteousness. Amen? Sa verse 15, sabi niya, isuot ninyo ang sandalyas na pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Sandalyas. Sa totoo lang, mga Roman soldier, this is the kind of shoes they are wearing. Sapagkat marami sa kanilang mga dinadaanan ang magagasbang, mabato, matinik, kung ano-ano man, they are using the same shoes na nakikita natin. Ganito, kasi kinuha natin po ito sa internet din, na ganito talaga yung actual. Kaya sabi niya, alam niyo kung may sapatos ka, ibang-iba eh. Maalala ko nung first time kong magkasapatos, hindi pa ako pumapasok. Hindi nyo na inabutan ito, pero ang brand itong sapatos na ito ay Elpo. Hindi nyo na inabot yan, ano? Elpo, yung, kung ano pa yung mga iba, Spartan, custom built. Pero yan ang pinakaluma, Elpa. Ang problema nung binili nila sa akin, di man ako namamasyal, di naman ako isinasama. Kaya pag wala sila sa bahay, ako mag-isa, sinusuot ko yan. Tinitignan ko ang sarili ko kung maganda yung mga paa ko na may sapatos. Hirap ang buhay talaga, no? Nalakihan ko na rin lang, di ko pa nagamit. Pero maganda ang may sapatos. Sapagkat kung saan ka man dumadaan, ay merong safety yung paa mo. Alam niyo, sapatos ika natin, pero ang tawag nila noon, sandalyas. Naging moderno lang yung shoes eh. Dati sandal yan eh. Amen ba? Kaya sabi niya, isuot ninyo ang sandalyas na pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Ito pala ang Kristiyano pala. Hindi dahil save ka. Tama na rin yun. Tama na rin ba na save tayo? Hindi. Paano kung walang nangaral sa'yo, walang pumunta sa'yo, kung kanino ka na-save noon, paano kang na-save? Wala, no? Yung nangaral sa'yo, meron siyang sapatos ng tinatawag na pangangaral ng magandang balita. At kung ikaw isang Kristiyano, hindi ka pwede namang mangaral kung wala kang kaalam-alam sa salita ng Diyos. Sana alisin na natin yung kasabihan na pag may nagtatanong sa atin ng unbeliever, sabi natin, punta ka na lang sa church. Si pastor namin yan, kaya niyang sagutin yan.
dapat tayo ay pwede na ring sumagot sa mga katanungan ng lalo na sa kaligtasan. Paano maligtas ang isang tao? May explain ba natin yan? How can a person be saved? Alam na ba natin yon? At bakit kailangan na tayo ay maligtas? Ano pa? Saan tayo pupunta kung hindi tayo maligtas? Alam natin sagutin mga yan. It's in the Bible. It's all basic. Hindi na katwiran na hindi mo alam sapagkat even the pastor is not going to teach you the internet itself. Take a look. How can we be saved? Andun ang mga kasagutan. Mas maganda pa nga dahil ibang-ibang isinulat kaysa yung sinasabi lamang. Sabi nila sa akin na mas maganda raw akong magsulat kaysa yung sinasabi ko. Okay lang yon. Totoo naman na hindi ako magaling magsermon. Pero sa pag isinulat mo, kasi pwede mong balik-balikan, okay ba ito? Pero basahin mo ang salita ng Diyos, i-memorize mo mga ito, and you wear it. Kailangan na ikaw ay marunong din mangaral ng mabuting balita. Ano bang tinatawag na mabuting balita? Ang mga balita tungkol kay Jesus, na kung kailan siya pinanganak, kailan siya namatay, kailan siya nangaral, kailan siya the four Gospels. Ito po yung mabuting balita. Matthew, Mark, Luke, and John. Basahin mo lahat yan. Those are the full Gospels. At alam mo kung sino si Kristo. At kung hindi mo alam, hindi na kasalanan ng kapitbahay mo. Kasalanan mo na. If you are not going to learn what has been written in the Bible. Okay, nasa sandalias tayo, no? Ito naman ay panangga. Alam niyo ba yung panangga? Shield. Sinong nakapanood sa inyo yung Wonder Woman? Di ba? Pag mapanood nyo yon, although kwento lang yung kay Wonder Woman, na lalo nung sumusugod na siya, ginaganyan, yung tinatamaan ng kanyang shield. Actually, the purpose of the shields is whether pana or sword. Pwedeng tirahin, banatan, o di kaya tigpasin ka, ay pwede mong isang gayon. Dahil ito ay bakal. Alam ba ninyo yung mga, pag may bakal ka nung araw, during the Roman time, ikaw ay pakinabangan ng mga sundalong Romano sapagkat ginagamit nila para sa para sa panangga. At yung mga iba naman na panangga ay kahoy na makakapal. Pero the purpose of this ay lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya. Kailangan na merong pananampalataya ng isang Kristiyano. Meron ba kayo pananampalataya? Anong ibig sabihin ng pananampalataya? Somebody will stand up at magsabi kung what is faith? Okay. Dapat alamin na natin sa Hebreo 11 verse 1. Ang pananampalataya ay pag-asa sa mga bagay na hindi nakikita. Kagaya na sa iyo, hindi ka naman naging Kristiyano kung wala kang pananampalataya sapagkat sabi sa Biblia, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pakikinig at pakikinig at pakikinig. Sabi ng iba, bakit kailangan na magkaroon tayo ng pananampalataya? Sapagkat ito ang simula ng isang mananampalataya na maintindihan ng mga bagay na makadiyos. At kung naintindihan mo mga bagay na makadiyos, you are a believer. Sabi nila, Pastor, bakit kailangan na makinig tayo ng makinig ng salita ng Diyos para magkaroon ng pananampalataya? Ganito po yun. Alam niyo, kung meron kayong isang hollow block,
Magtayo kayo ng bahay, mayroon kang isang hollow block. Okay na ba yon? Isang dinig, isang hollow block. So habang dumadami ang mga hollow blocks mo, doon tumutubo ng pananampalataya mo, at yung pananampalataya na yan ang tinatawag na dapat na isuot natin. Sabi dito, isuot ay lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya, na siya'y papatay sa lahat ng mga nagliliyab ng palaso ng diablo. Pamatay. Kung ano ba, alam mo si Satanas, pinaliliparan tayo eh. Alam nyo ba yung alam nyo ba yung basuka sa mga military? Wala namang pupuntay riyahan yun eh. Walang sight yun. Kundi ipalipad lang, pagdating dito kalaban, boom! Pero walang naka-aim na target nun. Alam niyo ba yun? Pambulabog lang yun. Kaya ito daw, gamit na ito ng panangga sa ating buhay Kristiyano, ay siya'y papatay sa lahat ng mga naglilibiyab na palaso ng diablo. Alam nyo, ang diablo, akala nyo ba isa si diablo? Marami sila. Diba? Meron yung mga maliliit, meron yung malalaki, meron ng boss, si Satanas siyang boss. Alam nyo ba, si Satanas, kung paano niya, lalo kung ang pinakikinabangan ng husto ng Diyos ng isang tao, ay palibutan niyang ng maraming demonyo sa lahat ng dako. Kung minsan ang mga simple lamang na gawa ng demonyo, naglalakad ka lang na ganyan eh, kung kailan pa sumagi yung kamay mo dito sa sulok, na hindi naman sinasadya. Mga ganong bagay, mga malilit na bagay lamang. Kailangan na maglagay ng gwardiya para ikaw lamang ay matukso, ikaw lamang ay mabuwal, ikaw lamang ay mawalan ng gana, para ikaw ay mawalan ng pag-asa, ay tao na konting bagay ay nagagalit. At pag magalit, maski sinong tao, walang kinakatakutan. Hindi maganda po yun. Actually, one of the worst thing that I hate of myself is that I can easily forgive. I can easily understand. But when I get mad, the Lord will forgive me. Hindi maganda yan. Isa mga ito na mga kung ano yung hindi alam ng demonyo na kahinaan mo, doon kanya laging tinitira. Yan ang intindi natin. So, shield, I should say, ito ang sabi ng Panginoong Diyos through St. Paul, na lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya. Halimbawa, kung anong sinabi sa iyo, yan naman kasing taong yan ganyan-ganyan. Tignan mo kung sino yung tao. Kung minsan naninira lang. Lalo't lalong kung umuutang ay di mo napagbigyan, kung ano nang pagsasabi sa iyo, siya ay ginagamit ng demonyo. Kung minsan ikaw naman ay nasagi sa kanyang sinasabi, magiging pangit na ang kalabasan nun. Okay? Ito naman ay helmet. Alam niyo, helmet is good. Sa literal lang. Nung panahon na nagpa-pioneer kami ni Pastora sa Bugalyon, Pangasinan, I met an accident. Bagong-bago yung Kawasaki ko, Kawasaki 100. Binay-break in ko pa lang.
gabi na umuwi ako galing sa Dagupan, pauwi ng Bugalyon, Pangasinan. Nung meron akong kasalubong at merong nag-overtake. So, ang ginawa ko, itinabi ko. Parang bagong-bago yung kalsada noon. Kaya napunta ako sa shoulder. Nung bumalik ako, hindi ko alam na ganyan pala kataas nung simento sa shoulder. At umislide yung motor ko, at tapos nalaglag ako na umikot-ikot ko na ilang beses. Yung motor ko kasi maski rotary kasi yun. Kung naka-neutral na, umaandar pa rin. Alam nyo ba na nung ipatayo ko yan, instead na ganito, straight, yung ilaw ko andito na. So, pinagtiyagaan ko hanggang nakauwi ako sa bahay. Kinuha ko, andun ako sa bahay, naramdaman ko na mahapdi ang aking puwit. Nagasgas ng grabe. At napansin ko yung helmet ko ay may foam pala nun. Na-chop. Naalis yung plastic pero na-chop. Pero meron siyang ganyang konti na naiwan for my protection. Kinabukasan, hindi na ako makabangon sa sakit ng katawan ko. So, helmet is good. Kung hindi yung helmet ko, siguro wala na ako ngayon na nagsasalita sa harapan nyo ngayon. Helmet ito ang sinasabi ng Biblia, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. Ang helmet ng kaligtasan, you are a Christian if you have salvation. Ikaw ay Kristiyano kung meron kang kaligtasan. You use that. Yung kaligtasan na yan ay ito sana ang makikita ng iba na by hook or by crook, sabi nila, hindi gagawin ni Brother Pedro niyan. Because they see that you have your salvation, you are wearing that helmet. Ibig sabihin, metaphorical explanation na kung gumagamit ka ng helmet of salvation, nakikita na nila yan. Makita nyo ba ito? Saan ba ang mata niyan? Pero makikita mo doon, merong sign of the cross. Sabi ng iba, ang cross daw ay hindi maganda sapagkat ito ang nagbibigay ng ala-ala pa ang dinanas ni Kristo Jesus. Hindi. Ang cross ay kaululan sa mga hindi mananampalataya ay ika ni San Pablo. Ngunit sa ating mananampalataya, ito ay kagustuhan ng Diyos. Amen? Kaya, use your helmet. And lastly, na isuot po natin, yun ang last. Itong 17, isuot ninyong helmet at kagamitan na tabak. Ayan, tabak pala ang tawag doon. Tabak ng espiritu. Alam niyo kung meron kayong sword of the Spirit, alam niyo ba, maganda po ito sapagkat ang salita daw ng Diyos ay parang kampilan na dalawang talim. Kung ikaw ay nagbabasa at binabasa mo ng isang salita ng Diyos, maiintindihan mo kung minsan masakit sa iyo. Kaya sabi mo sa mga iba, gusto ko sanang mag-Kristiyano, kaya lang marami pa akong gustong gawin. Kung ako'y maging Kristiyano na, wala na, hindi ko na magagawa yung kasalanan na gusto kong gagawin. Tayong mga Kristiyano, we love to wear or use that sword of the Spirit sapagkat it will help us through
our Christian life. Katulong po natin ito sapagkat sabi sa Biblia, ang salita ng Diyos ay nagbibigay liwanag sa atin. Siya ay nagsasabi na kung mali ka o tama ka. So, always use o di kaya gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kung merong pagsubok na darating sa inyo, sasabihin nyo lang, in Jesus' name. That's the words of God. In Jesus' name. If you use the name of Jesus, you will be successful in life. In Jesus' name. Kaya, ulitin ko, this is hindi halos di makita, no? Sword. Two-edged sword. Ito yung magkabila ng ito yung mga, alam nyo, mga armas ng mga espada ng mga Roman, hindi naman mahahaba eh. Unlike sa mga ibang countries in Europe na mahahaba. Pero yung mga armas o espada ng mga Roman ay maiksi lang pero matatalas yan. Kasing talas ng labaha. So, yan ang tinatawag na sword of the Spirit. Maalala ko pala yung steel na armor during the time of Crisologo. Hindi si Bimbong Crisologo, kundi si tatay niya. Ilang beses na pinagbabaril yan, bali wala sapagkat meron pala sa loob ng kanyang Amerikana, merong asero na parang merong bisagra sa gitna na lang na ganyan tapos pwede niyang isuot na ganito. Sa Amerikana hindi nakikita at pag binabaril siya ay baliwala sapagkat meron siyang asero na suot sa bandang loob. So, helmet, shield, shoes, armor, and the belt. Ito po ang sinasabi ni San Pablo na kaya maging handa kayo, ibigkis sa inyo ang baywang, bilang pangwakas, sabi niya, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa Kanyang dakilang kapangyarihan. Gamitin ninyo ang lahat ng mga kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng diablo. Verse 11 po yan. Gamitin ninyo. Kung hindi nyo gagamitin ito, hindi na kasalanan yung kapitbahay ninyo. Kasalanan mo na yan. Kasalanan natin yan. So, bilang Kristiyano, bakit kailangan na gawin natin ito? Sapagkat it is important. Lalo sa mga bandang huling, in these last days, sabi sa Biblia na perilous times shall come. Lumala ang panahon. At kung hindi tayo handa nito, pati maski mga napili ka ni Jesus, ay sila rin ay mawawala. Gusto nyo bang pupunta sa impyerno? Sinong may gusto? Magsabi ng amen. Praise the Lord. Ayaw nyo. Ayaw ko rin. So, yan ang purpose kung bakit kailangan po natin na isuot mga armor of God. Ulitin nyo, if possible, na basahin yung chapter 6 of Ephesians. Andito ang mga katuruan kung paanong gagawin ng isang Kristiyano para manatiling Kristiyano hanggang siya'y mamatay. Tayo po ay manalangin na.
Kailan ba ang ano natin? Okay. We thank you, Lord, this morning for the simple explanation of your words. We thank you because you have given us the power to overcome temptations, overcome the power of darkness. If we are going to wear this armor that you have entrusted to us. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga pananampalataya. Tulungan po ninyo kami. Sa pangalan ni Jesus, ito yung aming dalangin. Amen. Amen.